What's up guys? Ito na nga yung promise video ko sa inyo ng trip namin sa Thailand na may inclusion ng mga tips and kung magkano yung mga nagastos namin dito sa travel namin papuntang Thailand. So dumating kami sa Thailand ng June 24 ng 10 AM. Doon muna tayo sa ticket. Ang ticket namin ay nagkakahalaga ng 29,000 pesos. More or less 30,000 siya. 3 packs na siya and then may kasama ng hotel. Yung SIM card bumili lang kami dito sa airport pero nakabook kami sa Klook. Ganon lagi kapag bibili kayo ng mga SIM card, mag-book na kayo sa Klook dahil mas mura kumpara sa pag-walk-in lang. Pag-arrive namin ng Bangkok, Thailand, nag-Grab kami or pwede rin Bolt pero para sa amin mas mura yung Grab and then diretso na kami sa aming accommodation. Sa Pilipinas magbabayad tayo ng travel tax na 1,620 per pax pero kapag ka age 3 years old to 4 years old, 50% lang yung babayaran. Pagdating namin, namili lang ako ng konting stocks namin for 3 days dahil meron naman malapit na 7-Eleven dun sa accommodation namin. Kumain lang kami saglit sa hotel and then dumiretso na agad kami dahil meron kaming itinerary agad-agad. Ang unang itinerary namin dito sa Wat Arun, ang entrance fee nila ay 200 baht or 352 pesos and then ang rent naman dito sa traditional costume nila ay 150 baht, around 260 pesos. Meron din sila binibigay ditong libreng tubig sa lahat ng papasok sa Wat Arun Temple. Meron din dito nag-o-offer ng exclusive photographer for 2,000 baht o 3,552 pesos. Medyo malaki siya pero kapag ka may budget ka mas maganda kasi alam nila yung mas mga magagandang shot dito sa Wat Arun kaya makakakuha ka talaga ng sobrang gandang mga pictures. Hindi ko lang naitanong kung hanggang ilang oras yung rent sa kanila na yon. By the way, itong umbrella ni Baby Cakes may additional yan na 50 baht. Always make sure lang kapag nasa Thailand laging merong electric fan dahil sobrang init. After nun, nag-grab ulit kami papunta sa Yawarat or Chinatown. Napakaganda dito. Para siyang napakalinis at pinasosyal na Divisoria. Kung siguro yung Divisoria sa atin na alagaan, ganito rin kalinis at kaganda. Dito yung mga pagkain nila nagkakahalaga ng 60 baht. Meron na yung kanin at ulam. At dito nga sa tabi namin, merong batang namamalimos. Wala daw siyang pera. Kaya yan, sayaw daw siya para bigyan namin ng pera. Tapos nung paglabas niya, yung perang binigay namin, bumili siya ng ice cream. Hindi, joke lang. Gusto niya kasi talaga meron daw siyang pera dun sa bag niya para in case daw na mawala siya, meron daw siyang pamasahe. So eto naman yung mga food trips na pwede nyong kainin dito sa Chinatown, dito sa Yawarat Street. Ang masasabi ko dito sa Thailand, dito sa Bangkok, napakaganda kahit napakainit, sobrang solid ng mga pagkain. Ang babait ng mga tao, halos lahat respectful. Wala yata ako dito nakita na parang bastos, ganun. Siguro meron pero sobrang bihira lang. And then ito yung isa sa mga sikat na pagkain nila. Yung mango sticky rice na nagkakahalaga ng 60 baht. At marami din dito yung mga ihaw-ihaw na mga seafoods. Tapos meron din mga Chinese foods like this na nagkakahalaga lang yan na 60 baht or 105 pesos. Meron na yung ulam at meron na rin kanin. Diba? Saan ka nakakita na tourist spot pero napakamura ng mga bilihin? Kala ko nung una sa Taiwan na yung pinakamurang bansa na napuntahan ko pero may mas mumura pa talaga. Ito nga yung Bangkok, Thailand. Pero sabi nila mas mura daw sa Vietnam kaya itatry natin yan baka next year. Wala naman kami masyado na pamili dito. Kaya dun sa Yawarat or Chinatown nakagastos kami ng around 300 baht. And then grab ulit kami pa uwi. Yung grab namin around 150 baht to 200. Hindi na kami tumataas sa 200 baht kasi sobrang lapit lang naman ng hotel namin sa lahat ng mga pinupuntahan namin. And then kinabukasan, second day and this is the day na birthday na mismo ni Baby Cake. Pumunta muna kami sa Chatuchak Weekend Market kasi nagbabaka sakali kami makabili ng gown niya para sa susuotin niya sa cruise ship mamaya sa dinner. Pero weekend market pala siya kaya wala, sarado talaga. Dumiretso na kami dito sa second destination namin sa Dream World at binook naman namin yung ticket dito sa Klook na nagkakahalaga ng 775 to 850 baht. Depende yan sa araw na pupunta kayo. Sa pesos, nasa 1,300 something. Isa rin to sa mga magandang puntahan kung may kasama kayong bata. Dahil para ka nasa Enchanted Kingdom or Disneyland, maganda yung vibes niya. Dito hindi mo masyado mararamdaman yung init kasi meron silang mga electric fan na merong bumubugang mga tubig or mist. And then libre lang din tong cable car. Dahil nga medyo malayo yung pupuntahan namin sa sobrang laki nitong Dream World. Pwede ka mag cable car para malampasan mo na yung ibang attraction kasi uunahin namin yung Snow World. Ito talaga yung ipa-experience namin kay Baby Cake since birthday niya today. Kasi gustong gusto niya nga raw makita yung snowman. Last year kasi nandun siya sa Disneyland
nakita nila ni Alandra yung Frozen. And today, totoong snow naman yung mararanasan niya ngayong birthday niya. Dito libre naman lahat yan. Yung bota, yung jacket, yun nga lang medyo manipis. Kaya kung pupunta kayo dito, much better meron kayong baon na bonnet, guantes, at mas makapal pang jacket. Dahil this is -8. Sobrang lamig, maninigas talaga yung kamay mo, yung tenga mo. Biruin mo, -8 siya. At maganda dito kahit indoor siya, umuulan talaga siya ng totoong snow. Bali kasama na to doon sa binayaran nating entrance fee na 1,300 pesos. Ito rin yung isa pang tips ko sa inyo kapag ka magbubook kayo sa Klook, make sure na 24 hours before makapag-book na kayo dahil wala na silang available kapag lumampas kayo sa 24 hours before. Tulad ng nangyari sa amin, the next day, ikukwento ko mamaya kaya ng pamahal kami, grabe. Kaya itong video na to makakatulong sa inyo para magkaroon kayo ng mga tips kung pupunta nga kayo dito sa Bangkok, Thailand. At syempre sinubukan ko rin yung snow slide. Napakabilis, akala ko babalintuwad talaga ako. And ganado nga si Baby Cakes dito at kumain muna kami. Ito yung maganda dito sa loob ng Dream World, merong KFC at marami pang makakainan. Unlike sa mga napuntahan namin dati sa ibang bansa, yung mga tourist spots nila like Disneyland and Ocean Park, walang mga fast food or mga murang kainan. Kaya kapag pumupunta kami doon, nagbabaon kami ng Jollibee. Hindi katulad dito, hindi na namin kailangan magbaon dahil merong KFC sa loob ng Dream World. At syempre dito sa part na to, sinusulit lang namin yung ticket namin, yung binayaran namin. Kaya sinasakyan namin lahat ng makita namin at nadapa nga si Baby Cakes at nagkaroon siya ng sugat kaya pumunta kami sa clinic dito sa loob ng Dream World. And after no, nagpakain kami ng mga sheep dito. Ito ay 20 baht. Konti lang siya kaya konting-konti lang mapapakain mo or else bibili ka ng another na cup ng carrots. After no, pumunta kami dito sa 4D Cinema. Bawal mag-video kaya hindi ko na naipakita sa inyo. At meron ditong crocodile. Bali sa labas na to mga Lodi Cakes, hindi na to dun sa Dream World. Gabi na to, nasa Icon Siam naman kami. Dahil dito magsa-celebrate ng birthday si Baby Cakes dito sa cruise ship. At nagmadali kami dahil may oras talaga yung cruise ship. Binook din namin sa Klook itong ticket namin for reservation dito sa cruise ship with unlimited buffet ng 800 baht and around 1,500 pesos. Sulit naman, maganda yung view. Iikot to sa buong Bangkok sa river. Makikita natin dito yung mga iba't ibang klase tourist spots na nasa tabi lang ng ilog. And syempre meron tong free cake sa lahat ng may birthday. At may performer din dito sila para sa 2 hours talagang hindi maiinip yung mga nakasakay dito sa cruise ship. 2 oras po ito kaya ito yung pinaka-late naming uwi at natapos tong cruise ship ng 11 PM. Hindi naman mahirap sumakay dito kasi mura lang naman yung Grab. The next day mga Lodi Cakes, dito na nga kami sa Safari World. Ito yung sinasabi ko sa inyo na umabot ng 8,000 pesos yung binayaran ko dito para sa ticket lang namin. Ang nangyari kasi dito, nung gabi pag uwi namin from Dream World and cruise ship, medyo napagod talaga kami kasi ang haba-haba nung naging araw namin para doon sa birthday ni Baby Cakes. Ang nangyari, nalibang kami sa oras sa pagpapahinga and hindi namin alam na kailangan within 24 hours before dapat ma-book mo na yung gusto mong tickets or attraction doon sa Klook. Nung nakita namin ay past 12 AM na and then wala nang ticket na available. Kaya ang nangyari, sabi namin, dito na lang kami sa mismong Safari World bibili ng ticket. At ang binayaran ko doon sa mismong ticket booth ay nasa 4,500 baht, around 8,000 pesos yung nabayaran ko dito para sa ticket. At ang nakakalungkot dito ay medyo late na kami nakapunta kaya hindi namin inabot lahat ng attractions. Siguro nga dahil sa sobrang pagod na rin namin. Sa dulo ng video na to maglalagay ako ng total calculation ko para sa 3 days naming pagstay dito sa Thailand. And eto na yung mga Lodi Cakes. Sana makatulong sa inyo tong guide na to. Comment lang kayo kung may tanong kayo. Thank you for watching. Don't forget to follow. See you soon. Yeah, bye.